Ang usapin tungkol sa pagtulog ay isang malaking paksa at ang usapin tungkol sa posisyon ng pagtulog ay talaga namang pinakamalaki at napakahalaga para sa iyong kapakanan. Kita mo, si Ina ay nakahiga sa posisyong usual na tulugan ng 80 hanggang 70% ng tao. Paano ko ito alam? Alam ko yan kasi tuwing seminar, lagi kong tinatanong, paano kayo natutulog? Nakahiga sa tagiliran, likod o dapa? Kapag tinanong ko tungkol sa pagtulog sa tagiliran, halos 8 o 9 sa 10 ang nagtataas ng kamay. Taon-taon na rin itong pinakakaraniwang posisyon sa pagtulog. At malinaw din kung bakit ito ang pinakakaraniwan sa palagay ko dahil kung titingnan mo ng mabuti, kapag tumingin ka mula sa itaas, paano nga ba nakahiga ang tao sa posisyong tagiliran? May isang binti, si Ina nga ay parehong binti ay nakabaluktot. Ibig sabihin, meron tayong anggulo dito, mga 90 degrees na anggulo. Bukod pa sa mga balikat na naaapektuhan din. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ay lalo na ang bahagi ng balakang at ibabang likod. At kung iisipin mo at titingnan, kapag umupo ako sa isang upuan at ikukumpara mo sa posisyon ni Ina na nakahiga, mapapansin mo siguro na si Ina ay parang natutulog sa posisyon ng nakaupo. Ako naman ay tuwid na nakaupo. Pero ang pareho sa dalawang posisyon na ito ay ang anggulo dito. Ipapaliwanag ko ngayon kung ano ang nangyayari sa anggulong ito dahil umaangkop ang katawan sa lahat. Iyan ay isang tuloy-tuloy na pagsasanay. Nagsasanay tayo ng 24 na oras sa isang araw. At tuwing nakaupo tayo sa upuan o kahit nakahiga na parang nakaupo pa rin, ang mga binti natin ay halos nasa ganitong posisyon. Isa ito sa mga pinaka-importanteng kalamnan. Marami sila pero may isang lalo ng mahalaga, ang tagabaluktot ng balakang. Ang tagabaluktot ng balakang ay nagsisimula sa loob ng hita. Makikita ang maliit na umbok, dumadaan sa singit at ang isang bahagi ay papunta sa lumbar spine habang ang isa ay sa pelvic bone. Hanon. At ng kalamnan na ito kasama ang mga fascia na dumadaan at bumabalot dito ay nakaiksi kapag ganito ang posisyon ng mga binti at nakaunat naman kapag ganito. Ibig sabihin, kapag ganito ang posisyon, nasasanay ang katawan na hindi na kailangang habaan ang kalamnan. Nasasanay ang mga fascia, nasasanay din ang mismong kalamnan, pati na rin ang mga programang nasa utak na kumokontrol sa mga kalamnan ay nasasanay din. At ang nagiging resulta nito, kapag tumayo ka ulit, nahihila na ngayon ang balakang papunta sa harap, oo, napapapaling ito. Sanhi ito ng kalamnan na nakakabit sa balakang kaya napapaharap ang buong balakang. At ang kabilang bahagi na nakakabit sa lumbar spine, siya ang nadudulot ng mas malalim na pagkakaarko ng likod. At kapag pinagsama ang pagyuko ng balakang at ang pagkakaarko ng likod, nagiging mas matindi ang kurbang ito. Malaking hamon ito para sa mga disk ng gulugod. Dahil sa sandaling hindi pantay ang bigat na natatanggap ng magkabilang panig, kundi ganito ang pagkakabigat, hindi sila komportable. Kapag pantay at paralel, habang lumalaki ang kurba ng likod, lumalaki rin ang problema. Nahihirapan ang mga disc sa gulugod, sumasakit ang likod at nagbabago ang balakang, kaya lalong hindi komportable ang taong ito. At ang problema ngayon, nakaupo na nga tayo palagi ayon sa mga pag-aaral, nakaupo tayo ng 9 hanggang 10 oras. May mga bagong pag-aaral pa nga na nagsasabing umaabot pa ng 11 oras ang pag-upo natin. Nakakalimutan ng lahat ang kahalagahan ng pagtulog, lalo na ang pagtulog sa tagilid na ginagawa ng marami. Kayo na ang magkwenta, ilang oras natutulog ang tao? Mga 6 hanggang 8 oras. Aya idagdag mo pa, pati ang pagbaliktad ng posisyon, mga 3 o 4 na oras pa. Ibig sabihin, mula sa 24 na oras, mga 15 oras ka nang nakaupo. At dahil dito, napakaraming tao ang lalong nahihirapan. At pagkatapos, nagkakaroon ng pananakit ng likod. At sa palagay ko, mali rin ang paraan ng paghawak dito. Kasi, Ina, subukan mong dumapa, humiga ka sa likod mo at ilagay mo ang mga paa mo dito. Kapag may mga taong sumasakit ang likod, lalo na kung biglaan, madalas na inirerekomenda sa kanila ang Stufenlagerung. At napapansin niya ito. Paano nakahiga si Ina ngayon sa kanyang likod? Muli, nakaupo paharap. At iyon ang problema dahil kailangan niyang humiga ng ganito at dahil doon ay tila mas kaunti siya.
Hindi lang tila. Mas kaunti ang nararamdaman niyang sakit at tila nakakatulong ito sa kanya dahil ngayon ang mga balakang na masyadong maikli ay hindi na kailangang magbigay. At dahil dito, nakaka-relax ito. Pero ito ang patibong. Isipin mo, puro upo ka lang. Minsan humihiga sa posisyong nakaangat ang mga binti, natutulog sa tagilid, halos upo lang talaga. Ang problema, yung bahaging umiksi na, lalo pang umiikli at lalong nagiging permanente. Kaya dapat nating gawin ang kabaliktaran. Ngayon, aayusin natin yan at ipapaliwanag ko ang posisyon ng pagtulog na inirerekomenda kong matutunan mo. Ina, pakiusap, humiga ka uli, pero humiga ka naman na yon na nakataas ang mga tuhod at nakatihaya. Ngayon, bakit ko sinasabi kay Ina na itaas niya ang mga tuhod niya? Kasi sinabi natin kanina, kapag masyadong maikli dito, mas maganda ang pakiramdam kapag ganito ang posisyon, mas komportable at mas maginhawa. Maraming tao ang natutulog ng nakatagilid dahil nadadala nila ang pamilyar na posisyon at pakiramdam ng pag-upo sa pagtulog. At gusto lang nilang maging komportable at yun din naman ang gusto nila. Pero ang problema, walang nagbabago at lalong lumalala ang sitwasyon. Pwede mong gawing ehersisyo ang pagtulog mismo. O mas tama, pwede mong gawing ehersisyo ang pagtulog. Paano? Humiga ka lang ng patihaya kahit saan at isipin mo ang ipinaliwanag ko tungkol sa kalansay. At ngayon, sige Ina, kailangan mong damhin ito. Oo, kailangan mong damhin talaga kung may humihila sa likod mo. At ikaw rin dyan sa bahay, humihila ba yan? Karaniwan hindi, kasi ito yung posisyon na parang lagi mong inaalagaan ng pag-ikling yan, kumbaga. At ngayon, igalaw mo lang ng kaunti paabante ang mga paa mo. Oo, huwag masyadong iangat. Parang dahan-dahan lang na isayad sa sahig paabante. Tama na. Gawin mo rin yan. At pagkatapos, dahan-dahan ka maglakad paabante, konti pa Ina, tama na. At darating ang punto na mararamdaman mo na may hila sa likod mo. Maaring maramdaman mo rin ito sa balakang, lalo na sa bahagi kung saan umaabot at nakakabit ang kalamnan sa pagbaluktot ng balakang. At sa sandaling maramdaman mong may hila na doon, hindi ibig sabihin na nakakasama sa iyo ang posisyong ito, kundi ibig sabihin lang na narating mo na ang haba kung saan ayaw na magbigay ng baluktot ng balakang mo. At mapapansin mo yan ng malinaw, kailangan mo lang makinig sa sarili mo ng kaunti. Baka mapansin mo rin, subukan mong lumayo pa ng kaunti, baka dito mo palang mapansin. Pero sa karamihan ng mga tao, kapag umabot na sa isang tiyak na anggulo at kadalasan dito talaga nagsisimula, dito na nagsisimulang sumakit ang likod. Ngayon sasabihin mo, ang ganda, alam ko na kung saan sisimula ng ehersisyo para sa hip flexor ko. Ano ang laman ng ehersisyo? Ang unat ito. Kailangan mo lang ngayon tingnan, magiging pinakamainam kung kaya mong kontrolin ito. Panatilihing flat sa sahig ang ibabang bahagi ng likod, ang lumbar spine, dahil kapag ibinaba mo ang mga binti mo, hinihila ng kalamnan ang lumbar spine pabalik sa lordosis. Ibig sabihin, papasok sa kurbang iyon. At kapag nanatili ka sa ibaba, mas malaki ang stretch dahil hindi sumasabay pataas ang lumbar spine. Detalyeng bagay lang yan, kaya kahit di mo pa magawa, humiga ka lang ng diretso at ibaba mo ng ibaba ang tuhod mo. Ibaba mo lang hanggang maramdaman mo ang hatak na minsan may kaunting sakit, pero siguraduhin kaya mo pa itong tiisin. Pagkatapos, maghintay ng 10 hanggang 20 segundo at mapapansin mong unti-unting mawawala ang sakit. Bumababa ang sakit dahil bumibigay ang kalamnang tagabaluktot ng balakang. Kapag hinahatak ang kalamnan, bumibigay din ito kalaunan, kadalasan sa loob ng 30 segundo pati na ang fascia. Ganon talaga, nakaprograma na yan sa ating katawan. Kapag naramdaman mong humupa na ang hatak at hindi na ito gaanong matindi, saka ka ulit bahagyang bumaba. At manatili ka lang doon sa punto na kaya mo pang tiisin. At siguro naiintindihan mo rin na madalas mong makita o naranasan mo na rin mismo na gumugulong ng kumot o tuwalya o may mga espesyal na rolyo na pwedeng ilagay sa ilalim ng tuhod. At nasasanay ang mga tao na iunat ang mga binti. Kadalasan, para sa mga hindi komportable, nasasanay silang laging may inilalagay sa ilalim. Pero para sa akin, pareho lang ang pagkakamaling yan, tulad ng ginagawa sa posisyong nakaangat at nakaalalay ang mga binti dahil walang magbabago kung ganoon.
Kaya dahan-dahan mong ibaba pa at pwede kang kumuha ng tuwalya at igulong ito ng maayos para makatulog ka ng maayos. Sa susunod na araw, gumulong ng mas maliit na tuwalya, maghintay ng 1 o 2 linggo at darating ang panahong nasa ibaba ka na. At ngayon, nandito na tayo sa sitwasyon ng posisyon sa pagtulog na irerekomenda kong sanayin mo sa sarili mo. Bakit? Sa buong araw, ang grabidad ay may epekto sa atin. Ibig sabihin, kapag tayo ay nakatayo o nakaupo, ang grabidad ang dahilan kung bakit nagiging masama ang ating postura, napapayuko tayo, naiuusli ang ulo at nagkakaroon na tayo ng sobrang kurba sa ibabang likod. Ibig sabihin, habang lumilipas ang araw, umiikli ka. Habang tumatagal ang buhay mo, umiikli ka rin dahil din sa mga dahilan na yan kasi lalong lumalalim ang mga kurba ng katawan. Ibig sabihin, kung buong araw kang pinipisil ng gravity, kaya ka lumiliit, magandang pagkakataon sa gabi na sabihin, sige, gagamitin ko rin ng gravity, pero gagamitin ko ito para balansehin ang nangyari sa araw. Paano mo ginagawa yon? Simulan natin sa batok. Kunin mo ang unan mo nang nakalaylay ang batok mo. Sasabihin mo ngayon, nakabitin ang batok, parang hindi komportable yan, hindi naman talaga. Kapag inayos mo ang unan mo para may banayad na unat ang leeg mo, mas magaan ang paggising mo at mas kaunti ang paninigas ng batok kumpara sa sobrang nakaunat ang leeg habang nakatagilid na kadalasang nagdudulot din ng pagkuba. Ibig sabihin, ang gravity ang tumutulong para maging tuwid ka. At dito, kapag nakabitin sa ere ang ibabang bahagi ng gulugod mo, ang gravity ang magpapababa rin dito. Ibig sabihin, umaayon ka sa posisyon ng sahig. Dahil dito, nire-rekomenda namin ang pagtulog sa mas matigas na kutson, lalo na kung may dagdag suporta sa gitna tulad ng sa amin. Pwede mo rin itong gawin sa kahit anong matigas na kutsyon basta makakuha ka ng tuwid na linya para maayos ang posisyon mo. Na yun sasabihin mo, matulog na nakatihaya, hindi ko kaya. Oo, naiintindihan ko. Bakit? Baka ilang dekada ka nang natutulog ng nakatagilid, kaya kailangan mong sanayin ulit ang sarili mo. Dapat dahan-dahan lang ang pagsasanay para bawat gabi habang nagsasanay ka at tumatakbo ang proseso, makakatulog ka pa rin ng maayos. Magagawa mo ito sa tamang posisyon ng unan. Pwedeng gumamit muna ng tuwalya tapos dahan-dahan mong ayusin ang posisyon mo. At mapapansin mo, habang tumatagal mong ginagawa ito, habang mas nakaayos ka sa paghiga ng nakatihaya, mas maganda ang paggising mo. Mas presko ang pakiramdam mo dahil banayad na natatanggal ang paninigas ng kalamnan habang natutulog ka. Mas mabilis kang gumigising sa umaga at mas madali kang nakakatulog dahil komportable ang katawan mo, ramdam mong may mabuting nangyayari sa'yo. Kung nagustuhan mo ito at gusto mo pang gumawa ng mas marami para sa mas magandang tulog at paggising, may inihanda kaming mahusay na gabay para sa'yo. Tamang pagtulog, pumunta ka sa unang komento sa ilalim ng video na ito, sa link. I-click mo yon, tapos makukuha mo ng libre sa email ang gabay na ito. Palagi ka bang nahihirapan makatulog? Gumawa ako ng video para sa'yo. 4 na tips para madaling makatulog, nakakaunti lang ang may alam. I-click at panoorin mo agad.